Kamusta? Handa na ba kayo para sa isa na namang malalimang pagsusuri? Ngayon, pag-usapan natin ang mga kabanatang 21 hanggang 26 ng El Filibusterismo. Dito na talaga pinapabilis ni Jose Rizal ang takbo ng kwento at sobrang ramdam mo yung pagtaas ng tensyon, di ba? Makikita natin dito kung paano magbabanggaan yung mga ilusyon ng mataas na lipunan at yung napakalupit na realidad ng kolonyalismo. Kaya, tara, umpisaan na natin! Okay, himayin natin to. Bago pa man mag-umpisa yung engranding palabas sa teatro, binigyan na tayo agad ni Rizal ng matinding babala. May isang kakaibang Kastila, yung tinatawag nilang boiled shrimp, na naglalakad-lakad tapos hindi sinasadyang narinig yung plano ni Simon na may gagamiting hudyat na putok ng baril. Isipin nyo yun, sa ilalim ng napakatahimik at maayos na pamumuhay ng alta sosyedad sa Maynila, may isang madugong plano pala na naghihintay na sumaambulat. Grabe yung kaibahan ng nangyayari dito. Habang yung mga nasa mataas na lipunan ay tuwang-tuwa sa panonood ng isang French opereta, nagpapabunggahan ng damit at nakalimutan na yung mga problema nila, yung totoong buhay at yung mismong banta ng revolusyon ay nangyayari sa labas lang ng mga pinto nila. Ang galing ng pagkakalarawan dito ni Rizal, di ba? Ipinapakita niya kung gaano kamanhid yung mga nasa itaas, na patuloy lang sa paglilibang kahit malapit nang gumuho yung mundo nila. Unang bahagi, ang opereta at kawalang pakialam ng lipunan. Ginamit ni Rizal yung opereta na to para bumatikos sa pagiging ipokrito ng lipunan. Makikita mo talaga yung pagkakahati-hati eh. Nandyan yung Kapitan General na todo suporta sa palabas, tapos yung mga praile at si Don Custodio naman galit na galit nito. Nandun din siyempre si Juanito Pérez na nagyayabang kasama si Paulita. Pero alam nyo kung ano ang pinakamahalaga rito? Kung sino yung mga wala. Wala roon si Simon, wala rin si Basilio. Yung mga taong may tunay na pakialam sa pagbabago, wala sila sa lugar kung saan puro pagpapanggap lang yung nangyari. Ngayon, ito yung talagang nakakatawa pero nakakainis. Ipinagmamalaki ni Juanito na ang galing-galing niya raw mag-Pranses. Pero nung marinig niya yung salitang domestics na ang ibig sabihin talaga sa Pranses ay mga kasambahay, akala ba naman niya ang ibig sabihin nun edukado o may kultura? Isang matinding sampal ito mula kay Rizal. Pinapatunayan nito na yung mga nagmamagaling sa lipunan, sila pa yung ignorante at walang kakayahang unawain yung mga nasa laylayan na minamaliit nila. Ikalawang bahagi, ang kalunos-lunos na kapalit ng paghihigante. Kaya habang nagpapakasaya yung lahat sa ilalim ng mga ilaw ng teatro, pumunta tayo doon sa mga madidilim na trahedya na nangyayari sa labas. Ipapakita ko sa inyo kung paano tuluyang gumuho yung mundo ni Simon. Wala siya sa teatro kasi nakipagkita siya kay Basilio. Gusto niya sana itong pilitin na sumali sa himagsikan kasi nga yung pinaka-personal na layunin talaga ni Simon sa lahat ng plano niya ay iligtas yung mahal niyang si Maria Clara mula sa kumbento. Kaso ang ibinalita sa kanya ni Basilio, pumanaw si Maria Clara ng hapon ding yun. Wala, nawasak si Simon at umalis siyang punong-puno ng bigati. At napakagandang inilalarawan nito yung mismong kapalit ng labis na paghihigante. Isipin nyo ha, ginugol ni Simon ang maraming taon sa pagbuo ng bagong pagkatao at pagpaplano ng gulo. Pero dahil doon, tuluyan nang nawala sa kanya yung kalayaan ni Maria Clara na siyang orihinal at malinis na pangarap ni Ibarra. Dahil inuna niya yung galit niya at masyadong natagalan, nawala sa kanya yung nag-iisang dahilan kung bakit pa siya humihinga. Ikatlong bahagi, pragmatikong idealismo laban sa realidad. Dito makikita natin kung paano inilagay ni Rizal yung sarili niyang mga panloob na tunggalian sa kanyang mga karakter. Kitang-kita yung salpukan ng dalawang landas. Sa isang banda, nandyan si Simon, purong dahas, galit at pagwasak sa sistema. Sa kabilang banda, nandyan si Isagani na kumakatawan sa isang matalino at maayos na panawagan. Humihingi si Isagani ng autonomiya para sa Pilipinas, pantay na pagtingin at totoong hustisya nang hindi kailangang dumanak ang dugo. Mas sinasalamin talaga ni Isagani kung ano yung mga totoong pangarap ni Rizal noon. Pero yung pag-asa ni Isagani, punong-puno rin ng pait. Nung tinanong siya ni Paulita kung anong mangyayari kung sakaling mabigo yung mga pangarap niya para sa bansa, ang sagot lang ni Isagani ay, ang aking mahal ay namatay na lumalaban para sa karapatan ng kanyang bayan. Grabe yung bigat nun, di ba? Isang napaka-romantikong pahayag ng dedikasyon, pero tinatanggap din niya na napakalaki ng posibilidad na mabigo siya at mamatay para sa pinaglalaban niya. Ika-4 na bahagi, pagkatalo at pangungutya.
Kaya, ang pinakamahalagang punto rito ay kung paano direktang sasalpukin ng gobyerno yung idealismo ng mga mag-aaral. Parang nanalo sila, pero peke. Naaprobahan nga yung hinihingi nilang Akademya ng Wikang Kastila, pero may napakabigat na kondisyon. Hindi raw to pamamahalaan ng universidad. At ang malala pa, yung mga estudyante mismo ang kailangan maghanap ng pondo para maitayo ito. Sa madaling salita, inikutan lang ng mga nasa pwesto yung mga kabataan. Pinatunayan lang nito kung gaano kahirap baguhin yung sistema kahit para sa isang simpleng hiling lang sa edukasyon. Dahil nga sa sobrang pagkadismaya, nagkita-kita yung mga kabataan sa isang pagdiriwang na puro panginginsulto at pait ang nangyari sa Pansiteria Macanista de Buen Gusto. Todo kotsa sila sa mga praile at kay Don Custodio dahil sa kalokohang nangyari sa akademya. Ipinunto pa nga ni Pekson kung paano kinokontrol ng mga praile yung buong buhay nila mula pagsilang hanggang kamatayan. Pero maya-maya lang, biglang anga-angat yung matinding kaba at paranoia nila nung may mapansin silang isang espiya na nagmamasid sa kanila. Dumagdag pa yung balitang, bigla na lang daw nagkasakit si Simon at ayaw magpapasok ng kahit sino. Nakakakaba ha, di ba? Ikalimang bahagi, ang mga paskil at kawalang katarungan. Dito na talaga yung sukdulan ng kwento. Pansinin nyo kung gaano kabilis magbago yung sitwasyon na nagsimula tayong may mga nag-aaliw sa teatro nung gabi habang namimigati si Simone. Tapos pagdating ng hating gabi, nagtatawanan at kumukutya yung mga estudyante sa pansiteria. Pero paggising nila kinaumagahan, isang napakalaking dagok ang sasalubong sa kanila. May mga natagpo ang subversibong paskil o broadsides sa mga tarangkahan ng universidad na nag-aakusa sa kanila ng pagtataksil. Mula sa isang simpleng komedya ng opereta, biglang nauwi sa isang napakaseryosong lockdown. Bigla na lang nabalot ng pangamba at sobrang tensyon yung buong universidad. At syempre, yung liderato ng unyon ng mga estudyante agad yung pinaghinalaan. Tapos, dumating itong si Basilio sa eskwelahan na inosenteng-inosente at wala talagang alam. Ang gusto niya lang naman ikunin yung lisensya niya sa medisina pati yung pondo niya. May isang propesor na mabait na nagbabala sa kanya na mag-ingat, pero huli na ang lahat. Napakapait nito kasi ipinapakita dito na yung simpleng pagsusulat at pamumuna pwede nang maging dahilan para arestuhin ka. Isang nakakakilabot na pasilip to sa mismong mangyayari kay Rizal sa totoong buhay. Na yon, ang talagang nakakapanggalit sa bahaging ito ay kung paana ibinunyag ni Rizal yung bulok na sistema base sa estado mo sa buhay. Tingnan nyo yung kaibahan. Si Isagani, matapang na humarap kasi suportado siya. Si Juanito, na ang hiling magmayabang, duwag pala nung nagkaipitan na. Si Macarag naman, inaresto nga sa bahay pero malayang nakalabas agad kasi napakayaman at kayang-kayang magbayad ng piyansa. Pero paano naman si Basilio? Isang mahirap na ulila, inosente, nagkataon lang na nandun. Pero dahil wala siyang pera o impluensya, siya yung nabulok sa kulungan. Kung mayaman ka, bibilin mo yung kalayaan mo. Pero yung mahirap, sila yung nagbabayad para sa lahat. At dito na nga nagkatotoo yung lahat ng ibinabala ni Simon kay Basilio. Sa ilalim ng ganitong klaseng sistema, gaano ka man kabuti kahit inosente ka pa o nag-aaral ng mabuti, wawasakin ka pa rin nila. Paulit-ulit na lang yung trahedya. Yung dinanas dito ni Basilio, yun din mismo yung pait na sumira sa magandang kinabukasan ni Crisostomo Ibarra 13 taon na ang nakakalipas. Ang gulong ng kawalang katarungan ay patuloy lang talaga sa pag-ikot. Kaya gusto ko kayong iwan sa isang mahalagang katanungan. Ibinunyag sa atin ni Rizal kung sino yung laging napapahamak kapag nabubulok ang sistema noon. Pero kapag tumaas ba ang tensyon ngayon at may mga pagbabagong hinihingi sa ating sariling modernong lipunan, sino nga ba talagang laging napag-iiwanan para magbayad sa mga kasalanan ng ilan? Pag-isipan nyo yan ng mabuti. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagsusuring ito. Hanggang sa susunod, patuloy na mag-aral at patuloy na magtanong.